mga ka-learning, magkano ba o ilan ba ang nakuha natin dyan sa hamster token natin, no? Yung sa akin, sa isang account namin, ito yung nakuha. Ito yung may isa sa pinakamalaki. Tapos meron tayo ding ibang account, no? Basta sa Telegram, kung magdadami account kayo, pwede naman yun basta ibang phone number tsaka ibang cellphone. So, yun yung isa sa pinaka-safe doon para hindi po kayo maban. Okay? So, yun yung pinaka-the best doon, which is pwede naman yung ganon. Pero dito sa Hamster Combat announcement, meron tayong makikita kasi everyday meron silang mga update, no? Sa Telegram, pareho lang to sa Twitter, ito yung makikita natin, no? Yung announcement nila. Protecting the hamster, nakalagay dyan, nag-ban sila ng 2.3 million cheaters. Ito yung mga gumagamit ng iba't ibang siguro pamamaraan para dumami yung account nila. Pero nakita sila. Nakalagay dyan, enough to fill the entire city of Rome. So, halos yung 2.3 million na tinanggal nila na binan ay yun pala yung populasyon ng Rome, no? Nakalagay dyan, wondering how we caught them. So, paano daw nila nahuli or nakita. Dito tayo sa Twitter para mas kita natin. Okay? So, same din yung nandun sa Telegram. Nakalagay dito, no? Wondering how we caught them. Paano ba sila nahuli? Paano nakita na yung mga account nila sa dami natin, 300 million users ng Hamster Combat. Pero paano sila nahuli? Nakalagay dyan, example daw, ang isang tao ay connected sa 400 account sa isang single Binance address. So, huling-huli talaga yun, no? Kaya, yun yung pinakamaganda, maban talaga kasi unfair to sa mga ibang naglalaro na matino na ang account lang ay 1, 2, 3, tapos magkakaibang cellphone pa. Yun yung safe at yun yung maayos talaga. Ibig sabihin, magkakaibang IP address yun. Pwede yun sa isang bahay or isang internet pero magkakaiba naman yung cellphone. Pwede yun. So, counted yon as different users. Pero itong ginawa nila, no, isang Binance address lang na nag-withdraw, isang Binance account lang, huling-huli talaga sila. Kaya ang pinakamaganda nun, sana ang ginawa niya, yung Ton Wallet na lang, magkakaibang address. Kasi sa Ton Wallet, pwede kang gumawa dyan ng kahit 1,000 address, 1,000 account. Kumbaga, syempre, pag 1,000 account, 1,000 wallet address yon. So, pwede yon. Basta lahat yon merong passphrase na magkakaiba. Lahat yon merong kanya-kanyang account, pero iisang Ton Wallet lang. So, yun na lang sana yung ginawa niya. Pero, kumbaga, syempre, para sa benefits din ng mga honest, ay buti na lang ay nahuli itong mga to na mga cheaters, no? Tapos isang bagay din, another invited almost 2,000 friends, all of whom were flagged by our anti-cheat system. Marami siyang in-invite na friends, pero nakita sa anti-cheat system nila na itong mga referral na to, siguro baka ano lang to, baka iisang cellphone lang tapos magkakaiba yung pangalan na mga nirefer niya, pero huli to kung isang IP address lang, isang cellphone lang yung gamit niya. Ibig sabihin, marami siyang ginawang account siguro doon sa loob ng kanyang Telegram wallet. So, hindi talaga maganda yon at huling-huli talaga yon, no? Tapos yung next natin, we have been analyzing users' behavior for months before the TGE. So, inoobserbahan pala tayo lahat bago yung in-announce nilang TGE.
So we have been accounts that log in at the same time each day and we're tapping the same exact pixel. So yun, huli talaga yun. Nagla-log out, nagla-log in sa the same time at sa isang account. Ibig sabihin, isang Telegram account lang yung ginagamit nila. At huli, yun yung pinaka-the best pag meron kang anti-cheat system sa iyong company o sa iyong gaming para ipagamit or ipalaro tapos magbibigay ka ng airdrop. So huli talaga yung mga naglalaro ng hindi maganda doon sa iyong community. We have taken away 6.8 billion tokens from these cheaters. So 6.8 billion ang tinanggal sa mga cheaters na to na halo-halo na yon. Ang kanila daw ginawa ay 50% distributed. Ayun, among honest players. So, kumbaga kasama tayo doon sa mga honest players na dinistribute yung 50% na yun. Big sabihin parang dagdag siguro yun doon sa mga tokens natin. No? Pero another 50% ay binarn o tinanggal na. Ibig sabihin, wala na doon sa circulating supply, which is good naman yun. No? Cheaters don't belong in our community. Yan. So, hindi daw pwede talaga yung mga cheaters sa mga ganitong klase or ganitong uri ng mga airdrop system na kung pwede ay dapat isa o hanggang mga 4 na account lang. Basta magkakaibang cellphone number, magkakaibang Telegram account, magkakaibang IP address. So, okay lang yon. Yun yung possible. Pero isang cellphone lang, yun yung wala. Tanggal talaga. They automate their selling through software to get an advantage over regular players. We care about our players and market participants, especially long-term holders, and want to protect them. Yan, yung mga naglalaro at interesado reality sa game na gustong makakuha ng maraming airdrop ay tinututukan yung mga account nila at yung account nila ay nandun lang, iisang account lang sa isang IP address or sa isang cellphone. Okay? So, kung gusto mo marami account, magkakaibang cellphone, at least magkakaibang IP address, magkakaibang Telegram account. So, yun yung pinaka-the best po doon para dumami account mo. Para pagdating ng airdrop, so, dami mong account. At least yun yung the best safe and honest way kahit ikaw lang yung nagmamaniobra doon sa mga cellphone na yon. So, okay lang yon. Basta magkakaiba ng IP address. Yun yung pinaka-best way doon. Kasi bawat cellphone ay, ang pagkakaalam ko ay magkakaiba ng IP address yan. Kahit isang internet lang kayo. Basta individually ay magkakahiwalay yung ginagamit mong account. So, yun yung pinaka-safe po doon, no? So, yun po mga ka-learning, although maraming nagreklamo na hindi daw sila cheater pero nadamay sila. At hindi sila cheater pero wala silang nakuhang mga token. At marami din yung mga ganon na mga hindi nakakuha sa kanilang mga airdrop. Okay? Ito naman, meron dito, so you did the first airdrop, ito yata yung maraming ni-refer. So kung makikita natin, ayan o, meron tong 244,746. So magpiso lang ang isa, meron siyang 244,000 pesos, no? Makita natin yung passive income niya, ito yung pinaka-PPH, meron lang siyang 2,565. Earn task niya, 0.01 something lang. Pero yung friends niya, doon siya humataw, 240,000. Ito yata yung maraming referral na kinuha o baka vlogger siguro to or baka merong group siguro to kaya marami siyang friends, marami siyang referral. So achievement niya konti lang o yung key niya konti lang din.
Okay? So, humataw siya sa friends. Kaya dumami yung coins niya ng airdrop na ibinigay sa kanya. Yung sa akin, ito lang nakuha ko, no? So, 1,928. Tapos, ang vesting, 226. Then, available na pwedeng makuha, 1,701. Parang meron silang explanation tungkol dito doon sa vesting na parang 80% lang yung pwede nating makuha, which is yung total ng 1,928 halimbawa ay ito yung 1,701. Tapos yung 11% something plus, ito yung nasa vesting na makukuha na 226. Kaya may season 2. Yun po yun. So yung season 2 na ginagawa na natin pero diamonds na yung mga makukuha. Tapos may mga cards din doon na pwedeng ibili. Tapos ang pwede nating ibili doon yung mga diamonds na mga nakukuha natin. Kung mapansin nyo, no, yung sa hamster ko, eto siya, no, yung passive income, sa PPH ko to, nasa 1.5 lang nakuha ko. Ang PPH ko, almost nasa 7 million yon. Pero so far, ito yung equivalent niya. Sa earned task, konti lang naman nagawa ko, no, kasi busy tayo minsan. Sa friends, konti lang din na-refer natin, kaya may 56 lang tayo. Sa achievements, nagbigay lang sila ng 100 plus. Sa key, konti lang ang key ko, wala pang 100 yon. So, nagbigay lang sila ng 200 plus. So, yan po yan. Then, sa withdrawal natin, ito nga po yung sinasabi natin, no? Sa mga hindi nakahabol ng withdrawal, ay may chance pa kayo para makagawa ng account dito sa EPI or mag-antay kayo doon sa wallet address nyo mismo sa Telegram. Yung nakalagay dyan, claim own. So, sa Telegram wallet, ito ang pagkakaalam ko. Doon siya mapupunta yung hamster po ninyo. Then, from Telegram account, pwede nyo siyang i-transfer doon sa Ton wallet or mismo doon sa DEX. Tapos, saka nyo pwedeng i-transfer sa GCash or sa Paymaya kasi na-try ko na yan, no, doon sa dogs. Nilipat ko sa KuCoin, sa Ton, ni-swap ko yon. Tapos pag swap sa Ton, inilipat ko nga siya sa KuCoin, no? Then from KuCoin Ton to GCash na Ton wallet. Pag transfer sa Ton wallet, ang bilis lang doon sa GCash, tapos iswap mo doon sa PHP or sa peso. So, mapapalitan mo na siya. So, ganun lang kasimple sa mga magkakaroon ng airdrop kung medyo hirap kayo. So, pwede nyo naman akong i-message. Madali lang po yung system ang gagawin po natin doon. So, yun po mga ka-learning at antay po tayo sa September 26 dito sa ating airdrop amount. Ang sabi nila ay ang parang value daw ay 3 pesos or 2 pesos. Pero sa tingin ko baka mas lumaki pa yan. Baka malay natin, baka mag 10 piso yan, no? Ang isa 0. Something. So, yun yung pinakamaganda doon. Pero syempre, hindi natin yan malalaman hanggat hindi natin nakikita yung totoong value. Tsaka nasa Binance na siya eh. Tapos nasa mga ibang ano na rin siya. Ibang central exchange. Kasi pag inadapt ng Binance ang isang crypto, ay nandoon na rin siya sa mga ibang central exchange. Automatic na yon kasi kinuha na ni Binance. So, yun po yung pinaka-the best doon. Dito nga po sa hamster na nung post nila kahapon, no? Pahabol lang natin, no? So, sa hamster mad, the result of season 1 have been finalized. Over 300 million people have joined. Ang dami pala natin, no? Tapos, eto nga po yun, yung 2.3 million ay na-ban. Yun yung in-explain po nila kanina na
napag-usapan natin kung bakit sila na-ban, yung mga reason kung bakit. So, yun po yung mga tao na yun. 30.6 million qualified. So, kasama na tayo dyan sa mga na-qualified out of doon sa 30.6 million. Tapos, 100 billion hamster tokens ay yun yung magiging supply nila doon sa total. Pero hindi natin alam kung pagdating ng actual listing ay kung itong 100 million na to, yun yung mismo na ilalagay nila sa market. Kasi ang XRP ay mayroong 100 billion total supply din. Pero ang nasa market lang nila, ang inilagay lang nila ay halos nasa 40% lang yata out of doon sa 100. So, ibig sabihin, kung ilalagay lahat ng hamster yung 100 billion token doon sa listing, ay hindi gaanong tataas yung value nito. Pero kung ang value nito ay umangat ng hanggang $1, malay natin. No? Depende kung ilang percent sa total supply, sa circulating supply, yung ilalagay nila out of doon sa total supply na mayroon sila. Kasi yung total supply, yun yung iba doon naka-reserve. Kung ang ilalagay lang nila sa circulating supply ay mga 40% lang o 30%, yun yung pinakamaganda roon. Pero malalaman natin yan sa final. No? 60% daw distributed sa season 1, iyon yung meron tayo. Tapos 88% kung bakit kanina nakita natin merong vesting period. Yun yung 11.25% na makukuha natin to sa season 2, naka-reserve siya. Tapos may dagdag pa yan sa mga makakaipon ng mga diamonds din. Sa season 2, siguro may additional doon. Aside doon sa vesting, baka merong additional doon na idadagdag sa season 2 sa mga coins na makukuha po natin. Big sabihin, yung mga cheaters daw sabi, ay pwede naman pa rin sumali, pero sa season 2 na lang sila. At hindi na talaga sila makakakuha ng token kahit na anong habol nila. Pwedeng may mga nadamay lang, hindi naman cheaters, pero nadamay lang, ay sayang. Kasi ewan natin kung bakit sila nadamay doon sa binan ng Hamster Combat na hindi sila pwede doon sa mga makakakuha ng airdrop. Okay? So, yun po mga ka-learning. Maraming salamat at see you po sa ating mga susunod na topic uli. Basta abang lang natin yung sa September 26, malapit na yan, 2 days na lang. Tapos sana mataas ang value para maganda-ganda yung ating maiipon at pwede ring i-invest doon sa mga ibang coins na hawak natin.